25 years ago, it was raining hard, and before the processional, the late Jaime Cardinal Sin asked me the question, "Are you sure you want to be ordained?" And I looked at him eye to eye and said, "Your Eminence, at this point, I'm not sure." And he said, "Good for you." My dear friends, my brothers and sisters, who really know what will be your tomorrow? Who will really know? We can only talk about our past. And the late Steve Jobs said, we can only connect the dots of our lives when we're able to look back, not looking forward. Maintindihan mo lang ang iyong buhay kapag ikaw ay lumilingon at pinagdudugsong-dugsong mo. Kaya pala nangyayari ito. Kaya pala nangyayari ito. At masasabi mo, ang lahat ay biyaya. Maging ang pagsubok, maging ang mga pagluha, maging ang mga pagkatakot, maging ang mga pagkakasakit, ay biyaya sapagkat pamamaraan ng Diyos upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Hindi maalis that 40 years ago, I got stabbed. I was a victim of a multiple stab wounds that I almost died. And 10 years after that stab wound, I was called to the priesthood. And I cannot forget the words of Bishop Bacani as he defined grace in Tagalog. Ang biyaya ay isang regalo ng Diyos na kung saan kapag may hiningi ang Diyos, hindi ka makakatanggi. Ang isang biyaya ay isang regalo ng Diyos na kung saan pag may hiningi ang Diyos, hindi ka makakatanggi. How can I say no to God when He called me to the priesthood that 10 years before the calling, I was dying and my life was dependent on Him. Can you imagine? 40 years after, last year, I have a stroke and completely paralyzed. I cannot imagine that I will be able to celebrate today my sacerdotal anniversary. Because what you have when you are dying is to simply ask the Lord. Kaya nga, I've been sharing and promoting the prayer of Padre Pio Petrocina, "Stay with me, Lord." In the many questions, in the many doubts, the only thing you can have is to ask the Lord to stay with you. My dear friends, my brothers and sisters, kahapon pa ako nagdadasal. Lord, ano ba mensahe mo sa akin? Ano po? Because as I always say this, when you are in a point where you celebrate something in your life, you must always ask two things. Two things. And what is that? What have you become? And what others have become because of you? Palaging yun ang tanong. What have you become? And what others have become because of you? Napabuti ba sila? Napabuti ba ako? Lumuha ba sila? Hindi ko alam. But I woke up this morning with the video from Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi. I was there for 3 years Mission Filipino, and I was struck by their words. I did not know that I have made that impact in their life. Hindi natin alam kung paano tayo gagamitin ng Diyos. Sabi ko kay aking kaibigang si Romel na nasa Abu Dhabi, I will pass by Abu Dhabi by October, coming from the Holy Land, to thank them for allowing me to serve them.
Nakikiraan lang tayo. Nakikiraan lang tayo. Mga minamahal na mga kapatid. Pero ano pong mas malaking challenge? The gospel. I've been to Nain twice in my pilgrimage to the Holy Land. Nain now is a Muslim city, and they still keep the church. There's a Catholic church in Nain where if you want to celebrate the Eucharist, you can celebrate, but you have to ask or borrow the key from a Muslim family. Can you imagine? Isang malaking milagro, nakasulat sa Biblia, ngayon, walang Katolikong nakatira, kundi Muslim. Nakatayo ako sa pinto ng simbahan. I was not able to celebrate the Eucharist, but I was grateful being there with the pilgrims. And my prayer was, in this celebration that was but is, do not allow it to happen, Lord, that I will forget the miracles in my life. That was my prayer. Do not allow to happen that I will forget the miracle in my life. Mahirap naman yung sa dinami-daming ginawa ng Diyos sa buhay mo, may iwan lamang sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya kasi nakalimutan ng mga tao ang iyong biyaya. And this is my prayer for you, my brothers and sisters, that hopefully you will not forget how much you are loved by God, how much God cares for you. And please keep this in mind, that God loves you more than you love yourself. God loves you more than you love yourself. Whatever problems you have with your children, whatever your fears you have for them, do not forget that God cares for your children more than you care for them. Regardless, gaano man nakakatakot ang bukas, hindi tayo dapat mag-alala sapagkat ang ating Diyos ay Diyos kahapon, ngayon at bukas. Sana mabuhay sa pasasalamat, sana mabuhay sa pananalig, sana mabuhay sa mananampalataya. Nakikiraan lang. Sabi ko kaninang umaga sa aking prayer, in the past 25 years, I've been to 3 poor parishes. Now I am now in Greenbelt, who has been supporting 475 poor parishes. Makikiraan lang rin ako dito. Pero sana, makapag-iwan ako ng magandang alaala. Dati hindi ako nagbibilang ng taon kasi sabi ko, wala namang nasusunod. Ano po? Yung unang parokya ko, 2.5 years lang. Yung pangalawang parokya, 1.5 lang. Ang pinakamatagal sa seminaryo, 15 years. Ano po? Kaya nung tinanong ako, gusto ba magkaroon ng parokya? Without thinking, sabi ko, oo. Saan mo gusto? Sabi ko, kahit saan. Ano po? Yung pangatlong parokya, ako'y handang-handa na. Nagpagawa na ako ng kwarto, hindi ako nalagay doon. Kaya, hayaan mo na ang Diyos. Ano po? Hayaan mo na. At lalagay ka sa isang parokyang hindi kilala man lamang ng Google. Pag ginugel mo, hindi kilala. Ano po? But, it was a year of miracles and love. Now, I am in Greenbelt. How long? I do not know. I do not know. Everything is grace. Ano po? Yung aking sinundang kaklase, na nagdiriwang din ang kanyang 25th silver anniversary, sacerdotal anniversary, si Father June, ang ating dating chaplain, 17 years dito. Grabe, ano po? Baka hindi ko rin kaya yon 17 years, ano po? Si Father June lang. Ngayon, nasa Quiapo na siya, ano po? Nagkita kami, sabi ko, ba't parang bigla kang tumanda? Sabi niya,
1 year pa lang ako, pwede na akong ilipat. Sabi ko, bakit naman? Sabi, parang naka 6 years na ako dito. Well, kanya-kanya talaga yan. Ano po? I have a estampita that I would like you to receive later. Please pray for us. Please pray for us. Ano po? 2 bagay kung bakit ang pari ay lumalabas sa pagkapari. Ano yon? Hindi na nagdadasal. Ikalawa, wala na nagdadasal para sa kanila. Please pray for me as I pray for you. As we celebrate the Eucharist together, let it be a moment of miracles, a moment of looking back, that everything is grace, and we can look forward knowing God will remain faithful, even we will be unfaithful. Amen. Maraming salamat po sa pakikibahagi. Maraming salamat sa inyong panalangin. Maraming salamat sa servants ng Greenbelt for allowing me to celebrate my sacerdotal anniversary. Nag-order po ako ng sotanghon na may barbecue. Ano po? Para sa inyo. Ang in-order ko 500. Ano po? Sabi nila, ang dami naman, ganyan baka dami nagsisimba. Hindi naman. Ano po? Because I wanted to share also to the guards, to the cleaner, to the people most often we take for granted in this mall. Ano po? They are part of our lives. They are part of our ministry. Ano po? Maraming salamat. Every time God would ask, anong gusto mong regalo ko sa iyo? I would always say, kung ano man ang ibibigay mo sa akin, ibigay mo na lang sa mga taong ipagdadasal ko sa araw na ito. So, I want you to spend few moments of silence, and I want you to ask the Lord for a special gift. Ask the Lord for a special gift. Imagine the unimaginable for God to do the impossible. And whatever you ask, it will be my prayer for you. Let us pray. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa biyaya ng bukasyon na pinagkaloob mo sa akin. Itinaguyod mo ako sa nakalipas ng 25 taon. Ang aking bukas ay nasa iyong mga palad. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa mga tao, sa ministry na binigay mo sa akin. Maraming salamat sa lahat ng biyaya. Maraming salamat din sa mga pagluha at pagtawa, mga kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na mangarap para sa iyo. Panginoon, sa araw na ito, hinihingi ko po na sana po ang lahat ng narito, ang mga kasama namin sa online, ay hipuin mo, lukuban mo ng iyong banal na Espiritu. Nawa po ang bawat isa sa kanila ay patuloy mong ingatan, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron masakilang may karamdaman, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, pagkalaban mo sila ng kagalingan. Palayain mo sila, Panginoon, sa karamdamang ito at panumbalikin mo ang kanilang mga kalusugan. Panginoon, alam mo ang kailangang kahapon, ngayon at bukas. Kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, mayroon sila kanya-kanyang suliranin sa pamilya. Kayo na po ang tumugon. Nawa po ang kanilang mga pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Panginoon, ang dami mo pong biyaya sa akin. Ang akin pong panalangin, nawa po kung ano man ang kanilang mga panalangin, ay pagkaloob mo. Kung ano man makabubuti para sa kanila, makababanal, makasasaya, makaunlad, makasasagana ng kanilang mga buhay,
nawa po'y may pagkaloob mo. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo at aming patron, Padre Pio ng Petrocina. Pagpalain mo po itong iyong mga anak. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. I-bless natin yung sotanghon. Bless us, O Lord, in this thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Muli po, maraming salamat. Sana may magpari sa mga anak ninyo. Ano po? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.